Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nalaman na ni Espinas na hindi naman talaga ang grupo ni Tanggol ang nagsimula ng gulo. Dahil nga ayon kay Bubbles, mukhang planado ang nangyaring riot. Tinanong naman ni Espinas kung ano ang tansya ni Bubbles kay Tanggol. Kaya naman dito sinabi ni Bubbles na alam niyang may ibubuga itong si Tanggol dahil matapang at buo ang loob nito at kayang-kaya umanong tapatan ni Tanggol ang grupo ni Labong. Habang ang mga kaibigan ni Tanggol ay nasa kritikal na kondisyon, ay muling napaisip si Tanggol na kahit anong iwas nila sa gulo ay mukhang talagang napakahirap magbago at alam umano ng Diyos na pinagsisisihan niya na ang lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Sinagurado naman ni David na walang alam si Rigor sa pagkakahuli sa kanya ni Nasamonte at Jacobe, kaya nagkunwari itong nangungumusta tungkol sa trabaho ng kanyang tatay Rigor. Dumating ng duguan si Bong kasama ang kanyang grupo at agad na pinaalam ni Bubbles kay Balatukan na nabigo si Bong na patayin si Congressman Sibilya at napuruhan pa nga ito. Muli magkakasagutan ang mag-inang Tess at Tinding dahil sa palagi na lang umanong kinukonsinti ni Tess si Rigor. Hindi na nga alam ni Tess ang kanyang gagawin dahil halos walang araw na hindi magbangayan si Rigor at Tinding. Samantalang sa Bartolina ay hindi naman makatulog itong si Tanggol dahil nag-aalala siya na baka kung anong mangyari sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Tanggol kay Ben na malalim ang pinagsamahan nila ng kanyang mga kaibigan at pagkabata pa lamang sila ay sila na ang magkakasama. At sa lahat ng kanyang laban ay hindi siya iniwan ng mga ito. Kung kaya't masakit para sa kanya dahil siya umano ang dahilan kung bakit sila nakulong dito. Dito nga ay sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Tanggol na sana'y maawa sa kanya ang Diyos at huwag kabayaan ang kanyang mga kaibigan. Ang mga dapat nating abangan ngayong Huwebes. Lumalakas ang kutob ni Camille tungkol sa tunay na trabaho ni David. Kaya nang makita niyang itinatao ni David ang kanyang kateks ay nagawa nitong agawin ang cellphone ni David hanggang sa mapagbuhatan nga siya ng kamay nito. Sa kabilang banda, mukhang kakagat na sa pain sina Primo matapos nilang mapakinggan sa balita na kritikal ang kalagayan ni Amanda at nasa ospital ito. Habang si Espinas naman ay tiniwagan na ng kanyang kliyenteng si Mr. Reyes at tinanong kung bakit buhay pa rin umano itong si Congressman Sibilya. Nagliliyab sa galit si Espinas dahil sa kapalpakan ni Bong. Kaya naman agad niyang inutos na kunin si Tanggol upang maging kapalit ni Bong. Sinabi niya kay Tanggol na kinakailangan mapatay si Congressman Sibilya ngayong araw at makabalik sila ng bilibid ng walang nakakaalam dahil kung hindi umano, alam na umano ni Tanggol ang mangyayari. Kaya namang kapamilya, pakaabangan natin ang mas kapanapanabig ng mga tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.